Na-record ko mga kapatid. Ulitin ko, hindi po ito get rich quick scheme at hindi din po totoo na pwede kang kumita o yumaman dito nang wala kang ginagawa, no? At hindi din po ito isang sugal na buy and sell lang. Yun lang yung pananaw nila na para lang silang nanghuhula, no? So wala pong ganun sa forex trading. Hindi po negosyo ng forex trading yung ginagawang sugal. Ito pong forex trading. Okay po? Malinaw pa po so far? So, hindi po ito para sa mga may katamaran, no? Kasi dito po ay kailangan ng consistency. Hindi ko po sinasabi na mahirap sobra yung forex trading. Pero dito po, hindi po pwede dito na ah, tatamad-tamad na ah, mayroong oras ng tamang pagtitrade. Ano po, and yet hindi nag-aasikaso, no? So, dito po kasi talagang dapat ay consistent. Okay? And hindi din po pwede dito yung mga mainitin ng ulo, lalo na yung mga quitter, yung mabilis na mag-give up. Ano po? Kasi ang pagtitrade po honestly ay madali lang yung paano mag-execute. Madali din lang matutunan kasi ilan-ilan lang naman po yung kailangan yung matutunan talaga at tingnan. Ang problema po dito ay yung tamang pag-handle ng emotions. So, yun po ang kailangan yung maunawaan at maintindihan. So, dun sa mga mainitin ng ulo, no, ay hindi po ito para sa inyo mga kapatid. Kasi dito po talaga ay kailangan yung matutong mag-handle ng inyong emotion, mag-manage ng inyong emotions, no. Mahirap po kasi na baka mamaya mapataon na magkaroon ng drawdown. Yung drawdown pong tinatawag ay yung hindi tumatama yung basa mo sa market or tama yung basa mo sa market pero mali yung result, no? O mali yung trade. Naintindihan niyo po ako. So, doon po, pangit po na kung ang inyong ugali ay mainit ng ulo nyo tapos hindi nyo ma-handle yung emotions, baka mamaya isa pa ito sa pag-aawayan yung mag-asawa, no? So, ngayon pa lang sinasabi ko po sa inyo na kayo naman po nakakakilala sa inyong mga sarili ay hindi po ito para doon. Kuha nyo po. So, kailangan mayroon tayong pagtitimpi sa sarili. And definitely, hindi po ito para doon sa mga magsusugal. Kasi kung halimbawa magsusugal ka, um, most likely po ay mababaw yung pasensya or masyadong nagmamadali mga kapatid yung mga ganong ugali, yung mga magsusugal. Dito po, hindi po pwede yun. So, kailangan talaga mayroon pong disiplina. Okay? Narinig niyo po ba ako mga kapatid? Narinig? Yes. So, tuloy na Okay. po ako mga kapatid. Ang forex trading po no ay ito po ay yung ah, tumutukoy po dun sa salitang foreign exchange, no? Yung forex o yung FX na tinatawag pag narinig niyo po yun po ay ang ibig sabihin po nun ay foreign exchange o ito po yung pagpapalitan po mga kapatid ng salapi ng mga bansa. Naintindihan niyo po. Halimbawa, pinalit mo yung peso sa dollar, yun po ay isang example na ng foreign exchange. Siya po ay nagiging forex trading lang kapag ka po yung pagpapalitan ay ginawa no sa objective o na may objective na kumita. So yun na po yung forex trading. Kuha niyo po ba yon? Tapos ang nadagdag lang po doon mga kapatid is yung tinatawag na forex market. Ang forex market po ay kung saan ginagawa o fina-facilitate, no, yun pong pagpapalitan ng pera. Kuha niyo po. Maliwanag po Mm. ba yun mga kapatid? So, yun po yung forex market. Kumbaga, palengke ng pagpapalitan ng salapi. Kasi ang forex trading po actually ay wala yang pagkakaiba dun sa halimbawa po, nagpunta kayo ng ibang bansa, punta kayo ng Singapore, dahil hindi magagamit dun yung peso, so kailangan mong ipalit yung ah, pera mo na peso doon sa Singapore dollar para po makabili ka doon. Ganun po yon. So yung mga nasa Korea, ganun din. Yung peso natin dito, hindi mo pwedeng gamitin doon sa Korea. So kailangan mo munang ipalit yon. So kapag po halimbawa pumunta ka sa punta ka ng Singapore tapos
ang exchange rate halimbawa ay 37 pesos ang isang dollar, Singapore dollar, halimbawa lang. Pagpunta mo doon ng Monday, tapos nagpapalit ka halimbawa ng 1,000 pesos o 1,000 Singapore dollars, no? So, after a week or after a few days, bumalik ka dito sa Pilipinas tapos may natira kang Singapore dollars. Ipinalit mo ulit ng peso yon. So kung halimbawa mas lumaki yung value ng Singapore dollars, so lumalabas nung ipinalit mo yung Singapore dollars mo into peso, mayroon pong difference between po dun sa magkanong niya ipinalit from peso to Singapore dollars and then Singapore dollar to peso. So yung uh, difference po nun, yun po yung lalabas na pinaka-profit. So anong nangyari lang, nagkaroon na nga po ng forex market at saka platform kung saan nakakapag exchange na ng salapi without having na dumaan ka pa sa mga money changer o di kaya sa bangko para magpalit. Kuha niyo po kapatid. And dahil doon sa platform na yon, no, and sa tulong po ng mga broker, no, ay nakakapag-execute po tayo ng mabilis ng pagpapalitan ng dalawang magkaibang uri ng salapi para po kumita tayo doon sa magiging difference sa paggalaw ng value ng dalawang pinagpalit na value ng pera. Naintindihan niyo po ba yon mga kapatid? Kuha po. May tanong po ba kayo? So parang ganito din po yan. Ang forex trading po ay para ding mga traditional business. Halimbawa, yung mga nandito sa probinsya, ano po? So alam nila na sa Divisoria, sa saan pa ba? Baclaran, sa Taytay, no? Mayroon diyang mga, sa Pasig, mayroon diyang mga merchandise na pwede mong mabili ng mura. Pagkatapos, pag dinala mo sa probinsya, mabibenta mo ng mahal, no? So, ang pagkakaiba lang po kapatid ng forex trading, ang mismong kalakal o produkto natin dito ay pera na mismo. Kuha nyo po. And ang kagandahan po niyan, unlike po nung ibang mga traditional businesses na alam natin, no, ang forex market po ay napakalaking merkado. Sa ngayon po ay umaabot na ng mahigit 7 trillion, no, US dollars yung umiikot na salapi sa forex market. So, anong ibig sabihin nun para sa atin? Siyempre, kung ganun kalaki yung market, mas matibay yung negosyo kasi hindi mawawalan ng supply. Kuha niyo po ba mga kapatid? At dahil yan ay salapi, no, ay alam naman natin ang sistema ng pananalapi sa buong mundo, no, ay para naman yatang hindi pa mawawala, no, sa mga darating na panahon. Hindi naman siguro tayo babalik dun sa barter na sistema. Kuha niyo po. And kung tayo man ay pumunta doon sa hinaharap na cryptocurrency na, kung tayo po ay matuto ngayon dito sa ating 3 days challenge na ng forex trading, the same knowledge, no, ay magagamit nyo po kahit po yan ay cryptocurrency na. So wala po yung pagkakaiba. Ang magiging iba lang po is kung ano yung pinaka items or product po na ibebenta o pagkakakitaan natin. Okay? Maliwanag na po ba doon mga kapatid? May tanong po kayo. So far, so good. Mga kapatid, okay pa? Yes. Okay, salamat po sa Diyos. So, ngayon pupuntahan na natin kung ano ba yung mga advantages, no? Kasi maraming nagtatanong ba't ako magfo-forex? Empleyado na ako, may negosyo na ako, 'di ba? So, ba't ako magfo-forex? So, dito po sa forex trading mga kapatid, ito po yung isa kong mga nakita. Una, yung high profit potential. Ano po? Though, nung una talagang nabigla din ako, um, na bigla-bigla po akong tumalon sa forex trading which is mali din na gusto ko matutunan nyo. Ako po kasi noon, nung matutunan ko ang forex and awa ng Diyos ng mga panahon na yun, mayroon po akong konting na itatabi. Nag-resign na din po agad ako tapos nagtayo ko ng ibang business tapos forex trading. Hindi pala po ganun kadali yon. So sa mga may trabaho, bagaman iisa-isahin ko po itong mga nakita kong advantages, wag po kayong ma-excite, no? Hindi ko po sinasabing kayo tumigil sa inyong mga current na pinagkakakitaan. Ang palagi ko pong sinasabi, kapag times 3 na,
no? Ng kung magkano kinikita mo sa iyong pinagkakakitaan ngayon, ang kinikita mo na sa Forex, doon ka mag-resign. Kuha niyo po. Kasi dito po, malaki po ang possibilities na yun pong inyong kinikita isang buwan ay 2 oras nyo lang kikitain sa Forex. Totoo po yon. Pero ang hindi totoo ay yung sinasabi ng iba na pagkapasok mo ng Forex, ganun na kaagad. Hindi po. No? Ako po ay tumagal ng more than 3 years bago po naging profitable. Bago ko po na naaral na mabuti yung Forex at saka po yung aking sarili. Yun pong aking emotion sa pagtitrade. Kuha niyo po. Mm. So, hindi po yan bigla ang talon. Maniwala na po kayo sa akin. Hindi po yan. Kung mayroong mga nagpapakilala na natutong mag-Forex nung isang linggo tapos ngayon ay kumikita na, malabo po yun. I-explain ko po sa inyo yan in details mamaya. So, ang kagandahan po dito lang talagang high profit po, no? Yung potential po nito. Sky's the limit, sabi nga, no? Kayo ang mananawa actually eh. Kuha niyo po. Kayo yung magsasabi na ayoko na ng masyadong mayaman. Naintindihan niyo po. So, loobin, wag din itong maging dahilan para umibig tayo sa salapi. Ano po? So, ang sinasabi ko po, ito is something na wala talagang limit hangga't niloloob ng Panginoon. So, ganito po 'yon. So, bakit ko nasabi kanina na hindi biglang yaman? Kasi sa Forex mga kapatid, ang totoo, no? Ito po ang totoo na kaya na maging average na income per month is 3% lang ng kung magkano ang iyong kapital. Naintindihan niyo po ako? Hindi ko sinasabing yan yung maximum. Yes, there are times na kaya mong kumita 200% ng pera mo. 300 or even more than that. Ano po? Kasi meron yung pinakamayaman na naging Forex. Isang araw napataob niya yung Bank of England. Isang araw lang yun. So, gaano kalaking pera ang kinita niya that time, no? So, pero sa ating mga retail traders, sa ating mga maliliit ang kapital, ano po, yan po yung pwede nyo expect. At hindi din po tama na maghangad po kayo ng masyadong malaking profit. Kasi sa forex trading po, hindi po yan sa palakihan ng percentage ng profit. Sa forex trading, consistency at tamang strategy, which i-share ko po sa inyo kung paano gagawin. Kuha nyo po. So dito po, ako sa aking sarili, ang minimum ko lang po ay 5%, 3 to 5%, okay na po ako noon. Kuha nyo po, masaya na ako noon. Basta maka 3 to 5% ako in a month, okay na ako noon. Hindi na ako magte-trade. Magche-chess na lang ako. Kung ano na lang gagawin ko noon. Ganun po siya. So, kung papansinin nyo, dito po sa slide, kung ang puhunan mo $100, ang monthly profit na 3%, $3 lang yon. Monthly profit po yon. Kung maka 15% ka, that's $15. Sa 1,000, that's $30 lang. Kuha nyo po. Kuha. Mm. Sa monthly profit naman ng 15%, $150 lang yon. So kulang na kulang po yon mga kapatid. Naintindihan nyo po. Kuha. Pero bakit maganda yung Forex? Kasi dito po sa Forex trading, no, pwede ka ding kapag natutunan nyo na po itong Forex trading, gumaling na kayo sa pagpo-Forex, pwede kayong mag-apply as master trader. Sa WeGolden po ay mayroong programa ng copy trading and almost every broker po ngayon ay may copy trading na din. So doon po kayo ang magte-trade pag master trader kayo, pagkatapos lahat ng kakapi sa inyo, yung mga tamad mag-trade, no? Papakapihin mo lang kung anong trade mo, yun din ang trade nila. Tapos sa profit po nila, meron po kayong certain percentage. Ang copy trading po is kung sino yung nagpapakopy, yun ang magdi-decide kung magkano sisingilin niya doon sa nagcopy sa kanya. Wala pong pakialam ng broker doon. Though meron lang silang max na percentage which is per 50%. Most of yung mga platform, no? So, well, hindi din naman siguro papayag yung mga kumakopy na more than 50% mapupunta sa iyo sa pera nila, di ba? Nakuha niyo po. So, Mm. ah ang average po na makikita nyo is between 5 to 30%. Kuha nyo po.
So kung dito halimbawa 5%, so maliit lang yung profit. Kuha niyo po kasi that is 5% ng profit, no, ng kumapi sa'yo. Kuha niyo po. Pero still, kung halimbawa after 2, 3 years, madami ka ng followers, no? And hindi naman 5% yung hiningi mo, no? Ginawa mong 10% or 8%. So mas malaki pa din po yung pwede nyo i-profit. And dito po sa table na ito po ay ang nakalagay lang dito is if $1,000 lang yung account. Siyempre, lahat ng trader, ano po, 3 3 years onwards, hindi na po yun $1,000 ang account ng mga yan. Kuha nyo po. Kuha. Mm. So kung halimbawa, malaki yung account nila, halimbawa, naging $10,000 to, edi $300 na po ito. Kuha nyo po. Kung yung Mm. 1,000 naging 10,000. Nag-guess nyo po ba yon? So hindi po maliit Mm. yon. Kung halimbawa talagang sineryoso mo, inayos mo talaga yung pagtitrade mo, no? Siyempre, mayroon kang sarili mong account, kumikita ka din doon. Baka Mm. nangyari lang, na-multiply po, no? Yun pong inyong account. Kasi every time na may kakapi nga po sa inyo, ay may profit din, percentage pa din po kayo doon sa profit nung nagkapi po sa inyo. Nakuha niyo po ba yan, mga kapatid? Malinaw po ba yan? Kuha? So, bukod po doon, actually, ito yung mas malaki. Kung loloobin ng Panginoon, no, after a year or after 2 years, depende po sa inyo, ay kayo po ay naging funded trader na, no? So, yan po ang maganda talaga. Kasi ang ibig sabihin po ng funded trader, ganito po yon. 'Di ba yung una kong nabanggit sa inyo is about being a master trader. Ang master trader, ah, pera ng ibang retail trader ang pinagkakakitaan mo pag kumapi sila sa iyo. Kuha nyo na po yon. Sa funded trading po o prop firm, yung tawag po doon sa mga company na ah, nagbibigay naman po ng kapital, ano po, doon sa mga subok ng mga trader, no? Yan po yung malaki. Kasi as sa akin pong halimbawa sa akin pong current na prop firm, up to 2 million po ang kaya nilang i-provide na funded account. That is USD. Naintindihan niyo po ako? So let's say after 2 years, magkaroon ka ng 10,000 USD na funded account, which is yan na po yung very common. Isa na po yung sa pinakamababang funded account sa mga prop firm. So, ang normal po na monthly profit po, no, sa prop firm, kung the same strategy ang gagawin mo is pwede pong 3% to 5%. Let's say 3% na lang. So 3% ng 10,000 USD is $240. Ano po? So yan po, dun po sa $240 nyo na po na yan, kukuha sa 3% po niyan ay $300, I'm rather, no? Pero ang profit nyo po dyan is 80% to 90% nung kita ng pera ng prop firm. Naintindihan niyo po ba yon? Uulitin ko po sa pagiging funded trader, meron pong mga companies, no, na nagpapagamit ng pera nila dun sa mga pumapasa dun sa kanilang evaluation. Kuha niyo po. Kapag napatunayan mo na maayos kang trader, pumasa ka, sila po ang magpo-provide ng account. Tapos ikaw magte-trade, tapos sa profit po o sa hatian ng kita, 80% to 90% mapupunta sa iyo. Ang mapupunta lang do sa prop firm is yung 20 or 10%. Kuha nyo po. Kaya dito po sa table, kung halimbawa po ay ang nabigay sa inyo na funded account ay 10,000 USD. So, ang 3% o kumita sa isang buwan ng 3% ang 10,000 nyo, that is $300. Kung kukuhanin po natin yung 80% ng $300, that is $240 monthly. Kung 3% lang. Kung halimbawa, gagahin yung style ko na pag naka 3%, 5% out na, hindi na ako magte-trade, no? So, ganun yung income na pwede nyong expect kung 10,000 USD ang inyong account size.
Kuha niyo po. Paano kung after 3 years, mayroon ka ng 200,000 USD na funded account? So, the same computation, pwede kang kumita ng 4,800 monthly. Paano kung after 5 years or 7 years, mayroon ka ng 2 million na funded account? Kuha niyo po. Di meron kang 48,000 USD per month. Di ba? Imposible ba yon? Hindi po. Kasi sa funded trading po, no, pwede kang magkaroon ng ganito kalaking account sa isang prop firm lang. At pwede ka din namang magkaroon ng 200,000 USD na account sa kung ilang funded o prop firm ka makakakuha. Pwedeng 2, 3, 4, 5, 10 na iba't ibang prop firm. Kuha niyo po mga kapatid. And yan po, hindi yan mahirap execute. Kasi pwede niyo po na after nyong i-analyze, i-enter nyo lang po yung inyong trade doon sa magkakaiba't ibang platform. Ganun lang po yon. Kung sakali na magkakaiba ng platform, yun pong inyong mga ah prop firm. Kuha nyo mga kapatid. Kuha po. So sa akin pong ah, opinion, ang magandang gawin, no, is mag-start muna kayo, mag-focus muna kayo sa education nyo, no? And then start lang kayo ng kung pwede doon sa mga simulang mga araw, mga buwan, linggo, hangga't hindi nyo pa po naiintindihan yung ating mga pinag-aaralan, demo account lang. Kasi dito po sa forex trading, pwede kang mag-start ng walang real money. So, demo account lang muna. Tapos pagka yung na-execute mo na ng tama, so mag-start ka lang ng small account. So, yan po yon. And then, kapag po halimbawa 12 to 24 months or 1 to 2 years, kayo po ay maayos na mag-trade, doon na lang po kayo kumuha ng inyong funded account sa mga prop firm. So, napakadami pong prop firm. Kuha niyo po mga kapatid. Kuha. So, another advantages po nito is yung multiple na income stream. No, actually, pwede po kayo kumita sa forex trading kahit hindi pa kayo nagte-trade. Nandito po yung lagi ko pong sinasabi sa mga kasama ko, no? Kasi yun pong mga broker ay kumikita every time na mayroon pong nagte-trade sa kanila. Kasi pang ganito po yan. Halimbawa, pumunta ka ng McDonald's, bumili ka ng pagkain. Di po ba, yung McDonald's, yun yung nagluluto ng pagkain and yun yung nagsaserve doon sa mga client niya. Kuha niyo kapatid. So, dahil doon sa service na ginagawa nila, meron po silang profit. The same din po sa mga bangko, sa mga money changer, kung saan pag nagpalit ka ng pera sa kanilang facility, meron po silang profit. Kuha niyo po kapatid. So ganun din po ang mga broker. So dahil po doon, meron silang mga programa, no, na kung saan kung ikaw po ay nakaintindi na ng about sa forex trading, ay pwede nyo din pong i-take advantage, no? Isa po diyan is yung pagiging IB o yung tinatawag na introducing broker. So simple lang po 'yan, wala kayong kailangang bayadan, hindi niyo kailangan mag-apply, hindi niyo kailangan ah magkaroon ng mataas na tinapos, no. Pag kayo marunong kayong mag-Facebook, no, pwede kayong maging IB. Ibig sabihin lang po no'n, ipo-promote niyo lang po yung broker na 'yon. Tapos kapag po mayroong mga trader na nag-trade sa kanila, kuha niyo po, pwede po kayong kumita do'n. Kuha niyo mga kapatid. So ang kagandahan po dito sa atin dahil tayo po ay nagtuturo na ng forex trading, hindi nyo na kailangan kayo po ang magturo pa. So ang gagawin nyo lang, i-invite nyo lang po yung mga kaibigan nyo, yung mga kakilala nyo, tapos dito po sa atin na mag-aral ng pagtitrade, pagkatapos pagka po sila ay ah, natuto na, gusto nilang mag-trade, ibigay nyo lang po sa kanila yung inyong IB link na tinatawag. So, hindi po aking link. Kahit ako po yung nagtuturo, hindi po link ko ang inyong ibibigay. Yung link nyo po. So, ang kagandahan doon, kung halimbawa, gusto mong maging IB, so kahit hindi ka pa nagtitrade, pwede na po kayong kumita doon po sa pagiging IB sa WeGolden and
any other brokers po, meron pong ganyang programa. Kuha niyo po yan mga kapatid. Kuha. So ang dinidiscuss ko lang po sa inyo ngayon is kung ano pa yung possibilities na pwede nyo pong pagkakitaan kung kayo ay marunong ng mag-forex. Kasi syempre, alam mo naman na mag-promote ka ng something na hindi mo naman naiintindihan. So kung halimbawa may tanong sa iyo about sa forex, at least ngayon after na training natin, pwede nyo po silang sagutin. Kuha nyo po ba? Ang kagandahan lang, meron po kayong venue kung saan dadalhin nyo lang po doon yun pong inyong mga gustong lapitan at alokin patungkol po doon sa forex trading. Kuha nyo po mga kapatid. Dalhin nyo lang po dito. Ang ating pong training ay every Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos, baka naman po sila ay maging profitable na forex trader and even po kayo, um, tuwing nagte-trade po ako ng mga araw na yon, Monday to Friday, bukas ang market, pwede niyo po akong tanungin, pwede po kayong sumabay sa aking pag-analyze, and meron din po tayong mga platform like sa YouTube, meron po tayong mga ina-upload doon ng mga videos para makapag-aral pa po kayo nung iba na hindi natin mako-cover dito sa 3 days training natin. And aside from that, kung halimbawa po available kayo dun sa time na available din ako, pwede po kayong sumabay sa akin sa pag-analyze ko po. And then meron din po tayong Facebook page kung saan po ay pwede niyo pong makita yun pong mga analysis ko dun sa mga pwedeng i-trade. Halimbawa sa araw na ito, ganun po yon. So hindi mahirapan po yung inyo pong pag-aaral and of course yung inyo pong pagti-trade moving forward. Kuha niyo po yon. And palagi ko din po sinasabi sa lahat na kapag kayo na yung marunong, wag niyong ipigilin ang inyong sarili na tumulong sa iba. Kaya po kung makapapasama po kayo doon sa magde-decide kayo na magtuloy sa forex trading, i-add po namin kayo doon sa amin pong group chat and makikita niyo po doon. Hindi lang naman po ako ang nagtuturo po doon. May mga nag-share ng kanilang mga trade, may mga nagtuturo kung anong mga natutunan nila. And in fact, meron po doon ng mga mas magagaling pa sa akin. Kuha niyo po mga kapatid. Kuha. So, ganun po yun. So, meron tayong community. Bagaman maliit pa lang po tayo, awa at tulong ng Panginoon po ay nakakapagtulungan naman po doon. So, other advantage po ng forex trading mga kapatid is yung flexibility. Dito, bukas po ang market kasi ng Monday to Friday. Ibig sabihin, pwede kang mag-trade Monday to Friday, 24 hours yun. Although ako po, personally, ay nag-trade po ako dun sa mga oras na based sa experience, magandang mag-trade. Which is, yun nga po yung tuwing umaga, 8 to 10, doon po ako nag-analyze. Doon po ako nagpe-prepare ng trade ko. Pero ako po ay nag-e-entry ng trade pagdating po ng 2 o'clock hanggang 4 o'clock or minsan na naabot po ng 5 p.m. And then sa gabi po ay 8 to 10 p.m. Yun naman po ay pagka po available po ako and meron pa po akong kapasidad na mag-trade kasi meron pong tinatawag na maximum exposure. So explain ko po sa inyo yon sa susunod nating mga training. Pero ang ibig ko lang pong sabihin, hindi araw-araw ay nagtitrade po ako. At hindi araw-araw ay pwede po ako mag-trade. Kuha niyo po. Pero ang kagandahan, dahil 24-hour a day ay bukas ang market, pwede po kayo mag-trade anytime. Kuha niyo po. Ako lang, meron lang akong preferred na time. Ganun po yon. Okay? So, another advantages po is income security, no? Hindi to katulad ng yung mga empleyado na pag lumaki yung kita ng company, pwede kang tanggalin. Pag nalugi yung company, pwede ka ding tanggalin, no? Pag nagkaroon ng calamity, pwede kang tanggalin, no? Yung iba kasi hindi naniniwala na pag lumaki ang kita, pwedeng tanggalin. Pwede po yon. Kasi nung ako po ay parte ng Exicom, ganun po. Lumaki po ng todo yung company namin. Umabot kami ng 100 million a month. Nakita namin na ceiling na. Ibig sabihin wala nang ibang pwedeng pagkakitaan, no? So ang only way para lumaki pa yung profit is bawasan yung gastos. So ginagawa po 'yon. So pagka sa mga regular na employment, madaming pwedeng mangyari.
Na pag tumanda ka na, no, may mas bata, mas mabilis nang kumilos sa'yo, di ba? Mas madaming alam, may AI pa ngayon, pwede kang tanggalin. Kuha niyo po kapatid, dito wala. Wala pong ganon. So wala kang boss, di ba? Ayusin mo lang yung pagtitrade mo, ikaw na yung boss. Kuha niyo po. And then, yung isa pa po is yung low barriers. Dito, kung i-compare niyo po sa negosyo, um, dito po sa forex trading, hindi mo kailangang ano po, magrenta ng office, hindi mo kailangan na mag-hire ng empleyado, no? Sa negosyo po kasi ang mahirap habang lumalaki, lumalaki din po yung gastos. Kuha niyo po. So, dito hindi ganon. Habang lumalaki yung negosyo mo, meaning may mga nagka-copy na sa'yo, no? Lumalaki na yung puhunan mo, dumadami na yung firm mo, the same pa din yung gagawin mo. Walang pagkakaiba. Kuha niyo po yung oras ng pagtitrade, yung tagal mo sa screen, kung kailan ka mag-i-entry, yung process ng pagtitrade, still, yun pa din po siya. At lahat po yun ay tuturo ko po sa inyo. So, another advantages po is yung pong independence, no? Dito pwede kang mag-trade kung nasaan ka man, no? Nasa abroad ka, nasa beach ka, pwede po kayong mag-trade. Kuha niyo po. Kasi ang time lang naman na talaga na kailangan nakatutok ka sa PC is yung time na kayo po ay nag-i-evaluate o kayo po ay nagbabasa ng market. Once na may entry mo na yon, wala ka nang gagawin talaga doon. In fact, pagka-entry ko po ng trade, sinasaraduhan ko ng PC ko. At hindi ko na po yung binabalikan. Babalikan ko yun siguro after 2 or 3 days. Depende po sa kung anong klase ng entry ko. Ganun lang po yon. So, magkakaiba po ng type ng pagtitrade. Mayroong scalping, mayroong intraday, mayroong swing trader. So, didiscuss ko po sa inyo yon moving forward. Okay? Maliwanag po. Naintindihan niyo po ba yung mga nabanggit kong advantages ng forex trading, mga kapatid? Malinaw po? Wala pa kayong tanong? Okay, so kung wala po, tutuloy na po ako dun sa kung paano, no, kumita sa forex trading. So, dito po, ganun din sa mga traditional business. Bibili ka lang ng currency kapag mura pa yung halaga niya, pagkatapos ibebenta mo siya kapag po tumas na yung value niya. So, yung profit po is yung difference. Halimbawa, ang exchange rate ay 50 pesos per $1. Tapos, after a few hours, no, ay naging 55 pesos na yung $1. So, yun pong difference, yun po yung inyong profit. So, ang tanong na lang is kung ilang dollar yung binili mo. Kuha niyo po. Sabi po. Copy po. Ayun, salamat sa Diyos. So, malinaw po ah. So, kaya hindi po ito parang sugal. So, ito po ay talagang legit na traditional business. Ang produkto lang ay pera. So, ang tatandaan nyo lang po, mayroong mga major currencies. Yan po yung USD, Canadian dollar, Euro, British pound, Swiss franc, New Zealand dollar, Australian dollar, at saka Japanese yen. Ibig sabihin, yan po yung mga currencies na mga kilalang currencies yan, and yan po yung magaganda yung galaw. Ibig sabihin, yung pagbabago-bago ng palitan sa kanyang pong mga ganyang mga currencies ay ah, malalaki yung changes. And syempre, kung halimbawa, yung sa example natin na 50 naging 55, di ang profit mo dun, 5. Paano kung yung 50 naging 70? So, mas malaki po yung changes, mas malaki po yung profit. Kuha niyo po kapatid, yun pong ibig kong sabihin. So, pagka major currencies, ganun po yun. Mas magalaw, mas maganda yung profit. Kuha niyo po. So, sa forex trading po mga kapatid, hindi po isa-isang currency ang pag-purchase. Lagi po silang naka-pairs. Ang tawag po doon ay forex pairs. So, kung mayroong major currencies, mayroon din po major pairs. Ang major pairs po is yung lahat ng major currencies na ipinarehan nyo po sa US dollar. So, yan po yung Euro USD, USD JPY, okay? GBP USD, USD CHF, AUD USD, USD CAD at NZD USD.
Pero bukod po dyan, mayroon pa pong ibang mga currencies na pwede po tayong i-trade. Yan naman po yung cross pairs and yung exotic pairs. So, lahat po yan ay pwede po nating pagkakitaan. Ang pagkakaiba lang nga po sa major pairs, ito po yung mas malalaki yung paggalaw. Kuha nyo po. So, dito, sa looban ng isang araw, pwede na po kayong kumita. Sa looban ng 15 minutes, pwede na po kayong kumita. In fact, mayroon po yung mga tinatag na scalper na 1 minute, 5 minutes po, kumikita na po sila. Kuha nyo po. Kuha mga kapatid. So dito po tatandaan niyo mabuti na no bukod sa sila ay forex pairs, tandaan nyo na yung una pong currency sa isang currency pairs, ang tawag po doon ay base currency, and yung pangalawa po is yung quote currency. Kuha niyo po. So pag sinabi mong bibili ka ng Euro USD, ang binibili niyo po ay Euro. Kuha niyo po. Euro dollar. Kopya po. At ang ipinapapalit nyo po ay yung USD. Kopya. Maliwanag po. So ganun po yon. So again, yung unang currency, siya po yung tinatawag na base currency. And yun naman pong second currency, yun naman po yung tinatawag na quote currency. So dapat nyo din pong laging intindihin na tuwing tumataas ang value ng base currency, ay bumababa naman po ang value ng quote currency. Kopya. And yung pagtaas po at pagbaba po ng currency o value ng currency ay laging equal. Kuha nyo po. Halimbawa, yung value ng Euro USD, no? Ng Euro sa Euro USD na pairs ay tumaas ng 1 pip. Ibig sabihin po, yung value ng USD sa Euro USD na pairs ay bumaba din po ng 1 pip. Kopya. Maliwanag po yon. So, dito po, no, kung halimbawa, kayo po ay bumili ng Euro USD na pairs, kuha nyo po, kung ang value per pip, no, ay 10 USD. Pagkatapos umangat po, no, yung value ng euro sa pairs na Euro USD ng 10 pips, then ang profit nyo po doon ay 10 USD per pip times yung 10 pips na movement, yun po ay 100 USD. Ganun lang po yung pagkita. So tanong, ano ba yung pips? Ang pips po, yan po yung measurement ng price movement. Kumbaga, kung sa bigas po mga kapatid, ang ginagamit nating sukatan pag bumibili tayo ng bigas is kilo. Sa forex po ay pips. Kuha nyo po. Kumbaga, tumaas ng 1 kilo o tumaas ng 2 kilo. So, ganun po yon. Naintindihan nyo kapatid? Kuha nyo po. Kopya. So, pips po ay tinatawag na yun po yung percentage in points. Halimbawa, ngayong anong oras ba ngayon? 8:53. Ang value halimbawa ng Euro USD ay 1.1700. Ang ibig sabihin po nun, ang value ng 1 euro, kasi laging mayroong isang 1 doon po. Ang value ng 1 euro ay equivalent sa 1.1700 na USD. Yun po ang ibig sabihin nun. 1.1700 pips na USD. So, kapag po yan ay gumalaw, naging 1.1705, ibig sabihin from 1.1700 tumaas ng 5 pips. Kuha nyo po. Pag bumagsak yung value niya, naging 1.1695, ibig sabihin bumaba po ng 5 pips. Kuha nyo po. Maliwanag po ba? Dito po sa forex trading, mayroon din tinatawag na lot. Ang lot naman po, ang ibig sabihin po nun is, kung baga sa bigas, ang unit of measure ay kilo,
Tapos pagka bulk order na, is kaban, 'di ba? Sa amin po sa Mindoro, pag sinabing isang sako, isang kaban, yun po ay 50 kilos. Do dito sa Batangas, ang isang sako ay 25 kilos na lang. So sa amin yun ay kalahating kaban. So sa Forex po, mayroong tinatawag na lot. So every time na bibili po kayo, sabi nyo, pabili ng ah, one lot ng Euro USD, ang ibig sabihin po nun, bumibili kayo ng 100,000 units ng Euro. Kuha nyo po yun mga kapatid. Laging 100,000 units. Yun po yung lot. So tanong, paano yung Kuya Tan kung wala naman akong ganong kalaking pera? Di sa halip po na ang ilalagay nyo po dito ay one lot, gagawin nyo pong 0.001. Kuha nyo po mga kapatid. Ganon po yon. So, yung value po ng paggalaw, no, o value per pip, ay nakadepende sa kung ano yung inilalagay nyo dun sa lot size. Dito po yon. Kuha, yung tinatawag na volume. Kung one lot ang inilagay nyo po dyan, ibig sabihin nag-purchase ka ng 100,000 units, ang value po ng bawat paggalaw nun ay $10 per pip. Kuha nyo po, $10 per pip. So kung halimbawa, ang ginawa nyo po ay ginawa nyo 0.5 sa halip na 1, then ang magiging paggalaw po nun ay $5 per pip. Kuha mga kapatid, kuha nyo po. Naintindihan po ba ng lahat kung bakit dapat naintindihan natin yung value per pip? Naintindihan nyo po ba? Clear po. Naintindihan po? Copy po, Ulitin ko yung copy. tanong doon. Kasi ganito po yan mga kapatid ha. Kung hindi mo kasi alam yon, nagkamali ka ng lagay ng lot size, baka hindi mo alam na pag nagkamali yung trade mo, ubos ka agad yung laman ng trading account mo. Kasi dito po sa forex trading, anong nangyayari po ganito? Bago kayo makapag-trade, kayo po ay mag-open muna ng account sa isang broker. Kumbaga parang sa bangko, bago kayo makapag-transact, no, gamit yung inyong ATM, dapat may laman. Kuha nyo mga kapatid. Ganon din po yon. So kung hindi mo alam yung lot sizing na tinatawag, inilagay mo pala ay one lot, di syempre, ang value nun per galaw ay ano, $10 per pip. Tapos $100 lang pala yung ano mo, yung laman ng trading account mo. Di pag nagmali ng 10 pips, di ubos na agad yung pera mo. Naintindihan niyo po ba ako mga kapatid? Kuha. So yun lang po yung logic doon. Although, bawat broker po ay mayroon din yung tinatawag na leverage. Yun po ay pautang na dagdag sa inyong capacity na mag-trade. So meron po nagpo-provide ng 1:100, 1:500, 1:200. Ang WeGolden po ang alam ko ay 1:1000. So kung baga, halimbawa ang punay mo ay $100 lang, no? Dapat sana kung wala kang leverage, makakapag-trade ka lang ng up to $100 na trading size. Pero kung may leverage, kung 1,000, 1:1,000 yung leverage, then pwede po kayong mag-trade ng kung magkano yung balance mo, let's say $100 times yung 1,000. Kuha niyo po kapatid. Yun nga lang, double-edged sword po yun. Siyempre, kung malaki yung trade mo, edi malaki din yung bawas nun sa account mo. Kuha niyo po mga kapatid. Kaya mag-iingat po sa pagtitrade. Pero huwag po kayong mag-alala dahil mayroon naman pong kasama yan sa sistema na ituturo ko sa inyo sa atin pong pag-aaralan sa third day kung paano maging tama yung pagkwenta ng inyo pong lot size. Which hindi po mahirap kasi mayroon pong calculator na ginagamit. Okay? Mayroon pong lot size calculator. Sobrang bilis lang po noon. Okay? So, ito naman po yung mga schedules ng mga market. So, meron po kasing mga market, no, na nag-open and nag-close depende sa kung anong oras. For example, yung Asian session or Asian market sa Japan po ito,
no, yan po ay 7 a.m. to 3 p.m. Philippine time na po yan. Tapos, yun pong London session, no? Ito po yon 3 p.m. to 11 p.m. So, meron po kasing magkaibang market sa loob ng Europe. So, yun po yon. And then US session is start po yan ng 8 p.m. hanggang 5 a.m. po ng umaga. Kuha niyo po mga kapatid. So, ibig sabihin, yung buong 24 hours, mayroon po naka-open na market. Kaya pwede po kayong mag-trade. Okay? Maliwanag po yan, ha? So, ang tanong naman po is, paano natin malalaman kung tataas o bababa ang presyo ng isang currency? So, mga kapatid, sobrang halaga po niyan, ha? Kasi 'di ba, sabi natin kanina, paano po ulit, tanong ko nga po kayo, paano ulit kumikita sa Forex? Meron po bang pwedeng sumagot? Pwede sa IB, pag-IB. Kahit na Okay, hindi ka pwede yon. trade. Tama yan. Pero in relation doon sa actual na trading kapatid, paano po ulit tayo kumikita sa Forex? Kapag Buy and sell. nakabili tayo na mura pa ang halaga at nabenta natin pag tumaas na ang value. Tama? So, ngayon nun, ang pinakamalaking tanong is paano natin malalaman, una, alin ang mga currencies o currency pairs na tataas ang value. Di ba? Importante yon. Kasi baka mamaya akala mo pataas, tapos biglang pababa na pala. Yun yung lugi. Parang pumunta ka sa Divisoria, may nakita kang sapatos. Eh yung sapatos na to, nakita mo, 250 lang. Eh sabi mo, ang ganda nito ah. Parang pagdating ko sa Mindoro, mabenta ko to ng 3,000 ah. Di ba? Eh pagdating mo sa Kalapan, 150 na lang pala ang bentahan. Eh di lugi ka. Naintindihan niyo po? Ganun po yon mga kapatid. So dapat mahalaga, pagtuunan yung pansin, yung mga ituturo ko sa inyo, kung paano nyo malalaman kung tataas ba o bababa ang value ng isang currency. At dyan po ay pag-aaralan po natin yung fundamental analysis, technical analysis, at sentiment analysis. So sobrang simple lang naman po niyan. Sa fundamental analysis po, sinasabi dyan na ang paggalaw, ang pagbaba o pagtaas ng presyo ng isang currency o value ng isang currency ay nakadepende sa ekonomiya ng isang bansa o nung bansa na may-ari nung currency po na iyon. Kung halimbawa, USD, eh di nakadepende po yon sa ekonomiya po ng US. Na yun naman po ay malalaman natin based po dun sa mga tinatawag na economic indicators, no? In a daily basis po, no, mayroon pong tinatawag na economic calendar kung saan ito po ay nandoong lahat, no? Naintindihan niyo po. So lahat 'yan dapat naiintindihan po natin ng maayos. Pero ang good news, no? Mayroon na po kasing AI ngayon. So mas napadali na po yung paraan po ng pag-analyze po natin ng fundamental analysis. So papakita ko na po sa inyo ng actual, okay lang? So dati po no, nung nagtuturo ako nung 2019, iniisa-isa ko 'yan talaga. No, pumunta pa kami ng Forex factory. Ito po yung pakita ko sa inyo. So ayan, Forex factory. Ayan. So, nandiyan po lahat yon. So, ayan. So, may mga economic calendar, tapos intindihin mo pa, ba't pula, ba't green. No, tapos i-compare mo pa yung dalawang currency ng isang bansa. Kuha nyo po. So, ngayon, hindi na po ganon. Gagawin nyo na lang, pupunta na lang po kayo dun sa mga AI, like si ChatGPT, si Grok, si Gemini, no, Perplexity. So, madami na po yan. Ako po, ang gamit ko po ay si ChatGPT. So, sa akin lang, pumunta po ako dito. Tapos, inalagay ko po ay deep research. Para mas malalim yung pag-analyze ng market. Tapos, meron po akong, ibibigay ko po sa inyo yung ginagamit ko po na prompt. No? Ibig sabihin ng prompt, ito po yung text files ng pag-uutos kay ChatGPT. So, ito po yon.
So, ayan po siya. So, ibibigay po ito sa inyo. Gagawin nyo lang, ikakopy nyo lang po yan. Kuha. Tapos, ipipaste nyo lang po dito. Tapos, hit nyo lang po siya. Magpo-provide na po siya ng analysis. So, yung dapat na tayong magbabasa, siya na pong magbabasa. And bibigyan na po niya tayo ng kung ano yung mga pwede at maganda nating i-trade with explanation. Of course, better pa din po na intindihin nyo. Para moving forward, totoong naintindihan nyo kung ano nangyayari sa fundamental analysis ng currencies na gusto nyo pong i-trade. Pero dito, dahil doon sa ginawa kong prompt, makikita nyo, ito na po yung output niya. Meron siyang strength ranking, alin yung mas malakas na currency at alin yung weak currency. So pag magte-trade po kayo, kunin niyo yung strongest at saka yung weakest. So USD, NCD, USD. Kuha niyo po. USD, JPY. Pwede din. AUD, JPY. Kuha niyo po. Kuha. Laging kung ang mas malakas na currency ay yung base currency, buy po yon. Kung ang mas malakas na currency ay yung quote currency, sell po yon. Kuha. Halimbawa, NCD-USD, ang base currency ay NCD. Ito po ay mahina ang NCD compare sa USD. Di ang atin pong position ay sell. Naintindihan niyo po ba yon? Kasi di po ba, sabi ko kanina, mayroong base currency at quote currency. Pag tumataas ang value ng base, bumababa ang value ng quote. Pag tumataas ang value ng quote, bumababa ang base. Kuha niyo po. In this case, ang mas mataas is base. Ang mas mababa ay base. So, ibig sabihin, ang mas mataas yung quote. Kuha niyo kapatid. So, ibig sabihin, ang pataas is yung quote currency. So, instead na buy, tayo po ay mag-sell. Kuha mga kapatid. Copy po. Copy. Lahat nakaintindi kung bakit magbabay at kung bakit magsisell. Okay. So, ito po ay madali lang. Copy and paste. So, ibibigay ko po sa inyong prompt, no, sa atin pong GC. Tapos i-provide na lang doon sa mga in-invite nyo po mga kapatid. Ano po? Kopya. So, yun po yung tungkol sa fundamental analysis. Maliwanag mga kapatid. May question po so far. So, tandaan lang, kapag po gumaganda ang ekonomiya ng isang bansa, tumataas po ang value ng kanyang currency. Okay? So, ito naman pong sentiment analysis, yan naman po ay based sa kuro-kuro ng mga traders. So, meron din pong website kung saan nyo po makikita yung ganoon pong mga analysis. Ito po yan. Sentiment. So, may FX book. So, makikita nyo po. So, Euro USD, mas madami sa current na nagtitrade ngayon ay nakasell sa Euro. Kuha nyo po. So, gusto ko lang po maintindihan nyo na between the two, ang mas pinapahalagan ko po ay fundamental analysis. Kasi ang fundamental analysis po, yun ang tunay na driver ng paggalaw ng presyo ng currency. Ito kasi ay opinion o tingin lang ng mga traders. Kuha nyo po. Maliwanag. No? So, pero syempre, sisilipin din natin yan. Although sa akin po, malimit. Kung ano yung sinasabi nito, halimbawa dito, ang euro ay mas malakas, ang euro ay mahina compare sa, ang euro USD ay sell. Ibig sabihin, ang euro ay mas mahina sa USD. So, minsan, actually, most of the time, baligtad. Kuha nyo po. Pero again, mas binibigyan natin ng halaga, yun pong fundamental analysis at saka po, yun pong tinatawag na technical analysis. So, sa technical analysis po, no, ito naman po yung pag-aaral o pagbabase ng ating analysis sa kung tataas ba o bababa yung presyo ng currency dun sa mga nakaraang paggalaw ng presyo ng currencies na atin pong ina-analyze. Kuha niyo po, ano ba, Euro USD. So, pag sinabing technical analysis, nakabase po sa kung anong nangyari sa mga nakaraang minuto, nakaraang oras, nakaraang araw. Kopyahan niyo po. So, yan po ay pinapakita naman nung tinatawag po na mga candlesticks.
Kuha niyo po mga kapatid. So tatandaan niyo lang po ang market, no, ay binubuo lang ng actually tatlong direction. Yun pong mag-a-uptrend o pataas yung value ng isang currency, magsa-sideways, no, o yung pahalang, no, hindi siya pataas, hindi siya pababa, and downtrend. Yun naman po yung pababang paggalaw ng presyo ng currency. So bakit kailangan alam niyo yan? Pag pataas ang paggalaw ng mga candlestick o yung paggalaw ng presyo ng currency sa mga nakakaang oras, then possibly pwede mo sabihin na magtutuloy-tuloy pataas yun. Pag nag-sideways, then maintindihan mo na, ay, baka hindi na siya tutuloy pataas. Baka bababa na siya. Kuha niyo po mga kapatid, maliwanag po. So, ang tanong lang is, paano natin malalaman na pataas yung ah paggalaw ng currency? By the way, yun pong tinatawag na paggalaw ng presyo ay tinatawag po na trend. Naintindihan niyo po? Yung direksyon ng paggalaw, yun po yung tinatawag na trend. Kuha niyo po mga kapatid. So, paano natin malalaman na pataas at pababa? Okay? So, dadalhin ko na po kayo sa chart. Okay lang po mga kapatid? So, ganito po yon. So, halimbawa, sa trading view, ito po yon. So, let's say, Euro USD. Halimbawa, Euro USD. Okay? So, ito po yung ginagamit ko pag-analyze trading view, no? Paano ba nasasabi na pataas at pababa? So, dito tayo. So, kapag po yung paggalaw ay nagki-create ng higher high, higher low, higher high, higher low, yan po ay uptrend. So, Kuya Ton, ano ibig sabihin mo nito? 'Di ba? So, kung papansinin niyo po dito mga kapatid, yan. So, hindi naman isang diretsyong pagtaas agad ang currency. Kuha niyo po. Hindi yan diretsyong pataas. So, mapapansin niyo, ayan, may mga guhit akong papaganyan. Kuha niyo po. Ibig sabihin po nung high, ano ba yung pinakamataas na price na narating? That is high. Kuha niyo po. And ano yung pinakamababa na narating na price? That is low. Kuha niyo po kapatid. Kuha niyo po. Ayan na, nakikita niyo po ito. Pamula dito, umangat. So, dun, hanggang doon siya nakakating. Kuha niyo po. Tapos pamula doon sa pinakamataas, bumaba. Hanggang saan yung pinakamababa niya? Yun. Kuha niyo po. Tapos, umangat ulit. Hanggang sa yung pinakamataas. Yun. Kuha niyo mga kapatid. So, bawat paggalaw po, yung direction na katulad niyan, ayan po ay tinatawag na structure or yan po yung tinatawag na movement. So, ito po ay impulsive move, corrective move, impulsive move, corrective move. Kopya. Naintindihan niyo po? So, yung pinakamataas na kating, ang tawag po doon ay high pivot or high. Yung pinakamababang na kating is low pivot or low. Kuha niyo po. Kaya pag kinumpare niyo po yung dalawang high, kapag yung pangalawang high ay mas mataas sa unang high, siya po ay tinatawag na higher high. Pag yung pangalawang pivot na low ay naging mas mataas dun sa unang pivot na low, siya po ay tinatawag na higher low. Naintindihan? Kaya kung halimbawa na nakakapag-create ng low papuntang high, tapos nagkaroon ng higher low, comparing dito, and nagkaroon ng higher high comparing sa previous higher high, highest high, yun po ay tinatawag na uptrend. Nakuha po ba yun mga kapatid? Check. Kuha po. Maliwanag. Kapag naman po nagkaroon ng direction na yung dating high, yun, dating high, ano, dugtong natin, galitin natin. Yung dating high, no po, at yung dating low, no, yung dating low ay naging mas mataas na dun sa second low o yung second low is naging mas mababa dun sa previous low at yung bagong high ay naging mas mababa sa dating high,
Ito po ay tinatawag na lower low. Ito naman ay tinatawag na lower high. And then lower low, lower high, lower low. So pag nagkaroon ng high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, siya naman po ay tinatawag na downtrend. Kuha niyo po. So ito naman po ay tinatawag na uptrend. Okay. Maliwanag po yan mga kapatid. Maliwanag. Now, hindi po laging ganyan ang takbo ng market. Mayroon pong mga pagkakataon mga kapatid na nagkakaroon ng high, higher low, lower high, lower low, higher high. Yan, ganyan po siya. Walang nabubuong higher high, higher low, or lower low, lower high. Yan po ay tinatawag na sideways. Kopya po. Now, Kuya Tan, ano ang importance? Bakit kailangan alam namin yan? Kasi nga, di ba, kapag magte-trade tayo, alam natin dapat kung anong direksyon ng isang currency pairs. Para alam natin kung tayo ay magbabay or magsisell. So, dahil ang base currency ang ating binabay, then dapat tandaan nyo po na kapag pataas ang market, yun ay tinatawag na bullish. Pag naman po pababa ang paggalaw, yan po tinatawag na bearish. At pag naman po sideways o hindi nagkakaroon ng bullish tsaka bearish, yan po ay ranging. At ang importance niyan, pag po bullish o pataas, hindi po dapat kayo mag-iisip na magbenta o mag-sell. Kuha. Pag naman po pababa o bearish ang inyo pong paggalaw, huwag po kayong mag-iisip na mag-buy. Kasi pag bullish, ang position natin ay long lamang. Pag naman po bearish, ang position po natin ay sell lamang. Kasi pag bearish, ang tumataas na value ay yung quote currency. Pag bullish, ang tumataas na value ay yun pong base currency. At dahil tayo ay bumibili lang pagpataas pa ang value, ibig sabihin, kapag po bearish ang market, dapat ang bibilhin natin ay yung quote currency dahil yun ang pataas ang value. Pag bullish naman po, ang bibilhin natin is yung base currency. Kaya buy ang position. Maliwanag po. Uulitin. Pag po bullish, buy. Pag bearish, sell. Walang matigas ang ulo. Kasi, sa totoo lang, dyan po madaming nasusunugan ng pera kapag naging magaling na. Magaling ng maghula. Okay? So, kung mapapansin nyo kanina, mayroon akong pinakita ng mga kulay green at red, no? Na mga rectangle. Yun po ay tinatawag na candlestick or yun po ay tinatawag na candlestick. Okay? So, ang green candlestick po ay nagre-represent ng bullish movement. So, pag nakita nyo puro green, bullish yun. Pag puro red, yun ay bearish. Pero dapat nyo pong maintindihan na mayroon pong component yung candlestick. Yun po yung yun pong body. Ito yung yung rectangle na buo. Okay? And mayroon din pong tail na tinatawag. No? Yung pangguhit lang. Yun po ay nagre-represent ng paggalaw ng presyo dun sa panahon, no, na nire-represent ng candlestick. Kasi po, ganito po yan. Halimbawa po dito. So, halimbawa dito. Yan. Di ba ito po ay kulay green, tapos ito po ay red. Ito mahaba, ito maiksi. Pero still, bawat isang candlestick po niyan, kung naka-click po dun ay 1H. Nakita niyo po ba 1H? Ibig sabihin, ito po ay nabuo sa looban ng isang oras. Ito din po ay nabuo sa looban ng isang oras. At lahat ng candlestick na yan ay nabuo ng tig-iisang oras. Kopya. So, ang dapat nyo lang pong maintindihan, kapag ang candlestick ay naging pula, ang ibig sabihin po nun, siya ay nag-open dito sa price na ito at nag-close sa mas mababang price.
Anong ibig sabihin? Let's say ngayon po ay, anong oras na ba? Wala, gabi na, 9. Let's say 9:23. So, let's say nung 9 o'clock, sa 1 hour time frame na candlestick, nandito yung price. Tapos after 1 hour, naging mas mababa yung presyo ng currency. Yan po ay kulay pula. Pag naman po, dito siya nag-open tapos nag-close sa mas mataas na presyo, yan po ay green. Kuha nyo po. Maliwanag mga kapatid. So, Kuya Tan, ba't may buntot? Kasi ganito po yan. Ito, ang kwento nito, maaring 9 o'clock nandito yung price, bumaba, tumaas hanggang doon, tapos bago nag 10 o'clock, bumaba na doon. So, nabuo yung body, open and close, pero mayroong highest price at lowest price na nabuo. O napuntahan yung paggalaw ng price during that particular time frame or period. Kuha niyo po mga kapatid. Question. So, naintindihan po yun mga kapatid ha? So, ito po mahalaga. Kailangan nyo maintindihan. So, kung ang isang candlestick nabubuo tapos nag-o-open tapos nag-close, no, sa mas mataas na price, yun yung body, no? Tapos yung buntot, yung tail na tinatawag ay nabubuo na dahil tumaas siya tapos bumalik, then ibig sabihin, pagka maliit yung tail, ibig sabihin strong yung movement. Naintindihan niyo kapatid? So dito, bumaba, tumaas, bumaba ng konti, ito yung body. Kuha niyo po. Ano ibig sabihin? Dito siya nag-start. So dito, madaming buyer. Kuha niyo kapatid. Kaya madaming bumibili ng currency pairs. Kuha niyo po, may demand. Kaya tumataas yung value ng currency. Kopya niyo po. Tapos biglang umubot sa point na wala na masyadong bumibili. Kaya bumaba yung value. Kasi 'di ba, pagka po kukunti na ang demand, bumababa ang value o yung price. Ganun po 'yon. Kopya. So, ito naman, maaring dito galing, tapos wala masyadong bumibili, kaya mas madami yung seller. So, bumaba yung value ng currency. Tapos biglang tumaas ulit, bumaba ng konti, tapos dito po na close. So, ano pinapakita ng mga ito? Dito, walang kontra. Di ba? Ibig sabihin, pagpasok nung time frame o nung period ng candlestick, puro buyers, puro buyers. Kaya tumaas ng tumaas yung value. Dominant ng buyers. Kuha nyo kapatid, mas madaming buyer. Kopya kapatid, mas madaming demand dun sa base currency. Naintindihan niyo mga kapatid? Kuha po, kuha po. Naintindihan nyo kung ba tumataas o bumababa? Ha? Simple lang, supply and demand. Tapos mayroon tayong dalawang currency. Pagka tumataas, ibig sabihin mas madami ang demand ng base currency. Kung halimbawa Euro USD, mas malaki ang demand sa Euro. Kaya tumataas yung value ng Euro. Kopya nyo po. Pag halimbawa naman bumababa, naging red, ibig sabihin mas dumadami ang demand ng USD. Naintindihan niyo mga kapatid? Ganun po yon. So kaya sinasabi na, uy, mas madaming buyer at saka mas madaming seller. Yun po ang ibig sabihin nun. So bakit kailangan naintindihan niyo yan? Kasi syempre, kung ang negosyo natin ng pagpo-forex ay makabili habang mura, naintindihan niyo po, tapos maibenta sa mahal, alin ang bibilhin niyo po ng currency? Yun po bang pataas o yung pababa? Mga kapatid, Pataas po. very good. So, Pababa. kung ang basihan, uy, may pababa. Teka lang, sino sumagot ng pababa? Hallelujah. Jojo. Kapatid, ang pagbili is kung alin yung tataas pa ang value ha. Lugi ka doon. Pag bumili ka, tapos bumaba yung value, pag binenta mo ng mas mura, lugi. Yun po ang ibig sabihin nun, kapatid. Ha? So, pag bibili, ang titingnan nyo ay kung alin yung patas na value. So, ang tanong, kung ang paggalaw ng currencies o value ng currencies ay ipinapakita ng mga candlestick, kailan kababay? Pag mapula o pag maberde? Pag Kapatid, maberde po. very good. Paano pagka, halimbawa, di ba sabi natin, hinuhulaan natin. Di ba, inaalam natin kung kailan ka bibili.
Anong ibig sabihin nito sa'yo? Pag nagkita ka ng ganito, mas malaking possibilities na tataas pa. Pero pag nagkita ka ng ganito, ala ka, parang alanganin na kasi may lumalabas ng nagpupush ng quote currency o yung mga nasa sell side. Kuha nyo kapatid, di ba? Oo. Naintindihan nyo po. Maliwanag po ba? So pag nagkita naman kayo ng ganito, di ba? So kung ikaw ay nakasell, ang hanapin mo itong ganitong candlestick o di kaya ito. Ito yung tinatawag na momentum candlestick o yan yung mga hanapin natin candlestick bago tayo pumindot ng sell o ng buy. Ganun po yon. Okay? So ito naman po ang tinatawag na, teka lang po doji. Ito naman, yan po yung dito po nag-open, ang price bumaba, tumaas, tapos nag-close sa same price. So, sa iba pong mga teacher ng ng forex, madami pang iba't ibang ibig sabihin niyan. Like for example, dragonfly, sabi nila, pag dragonfly pataas kasi ang tutubi daw ay palipad, ang gravestone ay palibing, di pa baba. Naintindihan niyo po. Pero sa akin, hindi po ganyan based sa aking experience. Sa textbook ganon, pero sa experience ko po, hindi. Babasahin mo kung ano yung kulay before the doji at after ng doji. Pag ito red, tapos green, pataas po yon. Pero pag red, tapos sumunod red, di pa baba yun. Kuha niyo po. Ganun po siya. Pag halimbawa naman ay dito ay green, tapos green, pataas po yun. Kuha niyo po kapatid. Maliwanag. So napakadami pong mga candlestick pattern para malaman natin kung magbo-bullish na ba yung market o magbe-bearish. Again, pag magbo-bullish, ibig sabihin tataas yung value ng currency. Pag magbe-bearish, bababambal yung currency. Pero sa akin po, ito lang yung aking ituturo sa inyo ngayong gabi. Kasi para sa akin, ito yung may pinaka-accurate, no, na result. Hindi ko po sinasabing 100%. Pero most of the time, kapag nagkikita po ako ng bullish engulfing pattern, meaning dalawang candlestick, na yung sumunod na candlestick, dun sa maliit na candlestick, is completely engulfing the first candlestick. What do I mean by that? Completely na mas malaki yung second candlestick dun po sa red candlestick. Ibig sabihin, yung kanya pong high at low, na-cover niya po yung buong unang candlestick. Naintindihan niyo po, ganyang itsura. Pag nakita kayo niya, tapos red to green, yan po ay bullish engulfing candlestick na nagpapahiwatig na kung bago siya lumabas ay pababa ang value ng currency, puro pula, tapos biglang lumabas yan, yan po ay nagpapakita na magkakaroon ng reversal movement. Kuha nyo. Anong tulong sa inyo yan? Kung kayo ay nakasell, kuha, tapos biglang lumabas bullish engulfing, kuha nyo po. Possibility, tumaas na po yung value ng currency. Kuha nyo po. So, ang next po dyan is yung morning star. So, yan naman po ay binubuo ng tatlong candlestick pattern. Mayroong isang red candlestick, followed by smaller candlestick. Ito po ay pwedeng green or pwedeng red. Pero basta yun pong third candlestick ay nag-close above ng kalahati ng red candlestick, yan po ay morning star. At nagpapahiwatig din po yan ng reversal. Kopya. So anong ibig sabihin yan? Whether engulfing, kuha nyo po, or morning star, ito engulfing, or morning star ang makita nyo, no, reversal po yun. So kung kayo ay tumitingin ng pagbili ng isang currency o currency pairs, no? Gusto nyo mag-buy, hintayin nyo munang lumabas ang alinman sa dalawang iyan bago po kayo mag-buy. So, engulfing, patapusin nyo muna ito, no? Natapos na close, nagpalit ng candlestick, tsaka po kayo mag-trade ng buy. The same with the morning star. Maliwanag po ba mga kapatid? Kuha. Kung kayo naman po magsisell, hintayin yung lumabas yung bearish engulfing
which is composed by two candlestick pattern, na yun pong second candlestick is a red candlestick, ang first candlestick is a green candlestick, wherein yun pong second candlestick ay far bigger than the first candlestick, including yun pong wicks. Kopya. And then, Okay. walang bearish engulfing, ang i-check nyo po ay evening star, which is yung closing po na price ng third candlestick is below the 50% ng first candlestick. Again, ito po ay green candlestick, ito ay pwedeng red, pwedeng green, tapos ito po ay red candlestick, and yung price is lower than the 50% or half of this candlestick. Maliwanag po mga kapatid. Kuha. So yan po ang isa sa Kuha. mga titingnan para alamin kung tataas o bababa pa ba ang presyo ng isang currency or currency pairs. Aside from that, dapat din po nating alamin kung saan nandoon yung mga price o ano yung mga price kung saan every time na dumadating dun yung presyo ng isang currency ay nagre-reverse na ito. So yun po yung tinatawag na support and resistance. Parang sa sili, sa ngayon po, ang pinakamataas yatang naging presyo ng sili ay 220. 220 ba? Tama ba? 1,000 yata, umabot yata yung 1,000 yata ang kilo ng sili. Ano po mga kapatid? Dito sa Pilipinas. So, pag dumadating doon sa presyo na sobrang mahal na, ano nangyayari? Wala nang bumibili. Kaya pag wala nang bumibili po mga kapatid, ang nangyayari ay bumababa na ulit. So, yung pong level na yan po yung acceptable level ng price. So, pag nakita nyo yan sa chart, uy, mag-ingat na. Pag nandito na, yung price, hindi ibig sabihin, mag-sell ka na. Ibig sabihin, huwag ka na lang mag-trade ng buy. Kasi possibility, bumaba na siya. Pero tulad dito, hindi 100% na pagdadating dito sa resistance, bababa na. Possible pa din yung mag-break. Kaya ang pinaka-safe na paraan ng pagtingin sa support and resistance ay hindi yung itinuturo ng ibang trader na pag lumapat daw ng resistance, sell ka na. No. Kung magbabay ka dito, hindi pagdating doon magsisell ka na. Ang gawin mo na lang kung dito ka mag-buy, maglagay ka ng stop loss doon. Kuha nyo. Pero hindi yung pagdating doon ng price, sell ka agad. Hindi. Andun lang yung stop loss mo. Kasi alam mo na posible nang pag dito ka naglagay, hindi na makakating yung iyong TP. Sorry, TP pala. So dito ka magbabay, doon ka maglagay ng TP. Kuha nyo po. Huwag dun sa above ng resistance. Kasi alam mong hindi na makakating yun eh. Posible nang bumalik. Kuha nyo kapatid. Kuha. Naintindihan? Kuha. Ano yung TP? Kuha. Idagdag ko na yun mga kapatid ha. Kahit wala hindi sa slide, dagdag ko na. Ganito po kasi yan. Okay. So halimbawa kapatid. Ito yan. Ganyan. Sabi ko, kunwari hindi ko pa ito nakita. Di ba? So sabi ko, pag ako'y magbabay, halimbawa hindi ko pa nakita, lalagay mo yung magte-trade ka halimbawa dito. Hindi, alam ko na. Punta tayo 1 minute. Punta tayo ng gold. Teka lang. XAU gold. Ito magalaw kasi po ang gold eh. So kaya magandang pang example. Okay. Yan. So halimbawa, nandito tayo. Yan mga kapatid. Yan, kaya nasa gold. Yan. So, halimbawa dyan mga kapatid. Hindi natin alam kung ano magiging galaw, di po ba? Pero alam natin na pataas siya. Naintindihan niyo kapatid? Kuha. Tama ba? Nakita niyo pataas? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Anong ibig sabihin? Bullish o bearish? Bullish po. Bullish. Pag bullish, anong position? Buy. Buy. Ang gagawin natin? So, tutuko sa inyo yung tamang paraan pero ngayon, hindi ko muna explain. So, halimbawa yan. So, magbabay ako halimbawa dito. Halimbawa lang, mamaya magbabay. So, ito po, itong kulay pula nito yung stop loss. Ibig sabihin,
Ang tawag dito, magbabay ako ng gold sa gold USD na pairs sa presyong ito, which is, ito yun, 4819.055. Tingnan nyo po yung gilid ha. 4819.105. Magbabay ako doon. Pero, pag bumaba hanggang sa presyo, no, na, eto po, 4815.562, inuutusan ko ang broker na isell na yung binili kong gold. Kasi ibig sabihin, lugi na ako doon. At ayokong mas malugi pa. Kaya ang tawag doon ay stop loss. Pero kung halimbawa naman, tumaas ang value ng gold. Okay? So sabi ko po, tayo po kasi ay 1:2 to 1:3. Kuha nyo po. So dahil yun yun yung pinakamataas na naabot, 'di ba? Tapos yung sumunod mababa na. Eh di hanggang doon na lang, mataas na, hindi ko na ilalampas. Hindi ko na gagano'n kasi yun nga hindi nakaabante doon eh. O dito may lagay. Yung sa resistance na pinag-aaralan natin. So ngayon, dito ko ilalagay. So 1:2 yung risk reward ratio. So pag naman po yan, no, mga kapatid, ay umabot doon sa value na 4826, automatic naman po, inutusan mo ang broker na isell na din yung binili ko na gold kasi pamula dito hanggang doon kumita na ako. For example, pang ganito po para makita nyo. So, dito sa tool actually, baka lang ma-illustrate ko. Hanggang doon, yan po ay 716 pips. So, kung ang trade ko ay $10 per pip, halimbawa lang, so times 716, yung buong galaw po na yan, na pwede yung possible 5 minutes lang, kasi 1 minute per candlestick, pwede 2 minutes lang, kinita mo na yon. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, napakaan ng pagkita sa Forex. Kopya mga kapatid. Okay, yung mga nag-gold, kung naka-live tayo, pwede na kayong mag-buy, pwede na. Yan, paglampas. Yan, buy. Okay, so buy. Kunwari tingnan natin kung tama. Dito tayo nag-buy. Yan. Ay, buy. Tapos dito ang sell natin. Tingnan natin kung tayo kikita ngayong araw na to. Kunwari. So, hindi ako nag-entry pero sa analysis, gano'n. Sino mga nagte-trade na? Anong tingin nyo? Panalo kaya yung trade natin na yan kung nag-entry tayo mga kapatid? TTP po yan. Yan, no? Ang lakas yung paniniwala. Salamat sa Diyos. So, ganun lang po siya. So, pag-aaralan po natin yan sa mga susunod na araw, paano babasahin at paano alamin kung mag-buy or mag-sell. Kopya. So, tonight, ang pinag-aralan muna natin is paano malalaman kung paano kumikita sa Forex. And pangalawa is kung paano basahin ang direction ng paggalaw ng currency sa market. May natutunan po ba kayo mga kapatid? May natutunan po ba? Meron po. Okay siya. Yes, Salamat po sa Diyos. So mga kapatid, hanggang dun muna po tayo. Okay lang po ba? So loobin po ng Panginoon ay makapag-aral po ulit tayo bukas. Ang pag-aaralan man po natin is yung actual na strategy na kung paano mag-trade. Okay?